Amen. Tayo po, umawit po ng isa. Buksan po natin sa hymn number 6. Awitin po natin, Bringing in the Sheep. Awitin po natin lahat ng verses. Sige po, awitin po natin verses na sa ready, sing. Sowing in the morning, and sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Verse 2. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Last verse. Going forth with weeping, sowing for the Master, for the lost who sing our song. When our weeping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Amen. Amen. Good morning to everyone. Are you happy this morning? Amen? Amen. Welcome to everyone sa bahay ng Panginoon. At tayo po we are in the great place, no? The best place in this earth. Wala ibang kundi the house of God. Amen? Kaya hindi tayo nagkamali, hindi ka nagkamali na tayo ay naririto po ngayong umaga. Ngayong umaga tayo po ay manalangin. Let's bow our heads and let's pray. Panginoon Diyos, nang sa langit kayo po yung kapasalamat sa mga umagang binigay niyo sa amin. Salamat po sa pagkilos at pag-usap sa bawat isa. Salamat niyo po yung ginising niyo at inihagan niyo po makarating sa church. Salamat po sa mga anak niyo na naririto po ngayong umaga. Palayan niyo po ang pananambahan po ngayong umaga. Bless niyo po ang mga special number at ang pangangaral ninyo po mga salita. Bahan niyo po ang aking bibig sa pagsasalita. Kayo po ang tumulong, mag-encourage po sa bawat isa. At kung meron po pong hindi ligtas, titiyak ang langit, ay matiyak niya po at tanggapin po kayo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Patawad po sa nagawa namin silang pagkukulang sa iyo pong kapurihan, sa iyong kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated please. Good morning to everyone. Masaya ba tayo ngayong umaga? Ayan. Tanungin mo ngayon katabi mo, masaya ka ba ngayon? Tanungin mo! Sumagot ka, siyempre. Ano sasagot mo? Amen! Sagutin mo. Importanteng masaya ka. No. Lahat tayo may problema. Sabi, Pastor, problema ako ngayon, kaya bad mood ako ngayon. Pagkot ako. Buong papansin, no? Walang kakausap sa akin. Pag nasa church ka, no, yung problema mo na yan, no, ay huwag natin dadalhin sa simbahan. Let's give it to the Lord. At pag ikaw nandito, kailangan we have the right spirit. Right heart and right spirit para ang Diyos ay makapangusap sa iyo. Baka hindi mo alam, yung mensahe nga pakinggan mo yun ay yun pala yung para sa akin yun. Kaya let's give our undivided attention. Focus. Recognize our mga visitors this morning. Meron tayong bisita. Encourage you to stand. Sakali po kayo ay tumayo. Kung sakali po yung tinawag, kayo po yung tumayo.
Nandito ba yung iba? Parang nasa labas yata ito eh. No? Tawagin natin si Jumart J. Where's Jumart J? Yun, amen. Thank you for coming. Taga saan ka? Saan doon? Looban ng Imang? Saan yun? Aplaya? Kanluran. Okay, good. Thank you for coming. Yun. Kasi yung mga ganyan, di ko pa alam. Ang alam ko lang yung mga talaga, Kanluran, Aplaya, Pader. Mga lola-lola, di ko alam. Yung looban ng Imang, alam ko, lola rin yan eh. Sino ba ang tawag dyan? Bukod sa looban ng Imang. Thank you for coming. Sino nag-invite? Miss Ashley and Miss Michelle. Amen. Si John Clean. Siniming. Ayun. Dalawa sila. Taga Kanluran ka rin. Amen. Thank you for coming. Invited Miss Ashley. Sa kami Miss Michelle. And then si Althea Main Mahinog. Ayun. Amen. Taga saan siya? Taga saan? Binakayan din. Saan sa Binakayan? Binakayan kasi tayo ngayon. Tramo. Amen. Invited by Brother Ansel. Tama. Okay, good. Thank you for coming. Then si Sailing. Tama ba ito? Sailing Janina. Nasaan siya? Sailing Janina. Taga Pader. Pader Uno. Wala. Nandun sa labas. Oh. And then si Princess. Sa Lakar. Saan siya? Siya yun? Tama ba? Sorry. Sa. Okay. Taga Pader? Pierre. Taga saan po? Pierre. Invited? Sino pag-invite sa inyo? Miss May. Amen. Thank you for coming. Salamat po. Palampakan natin ating mga first-time visitors. We welcome you, everyone. Welcome you, ating mga bisita. Tayo po tayo lahat. Kamayan po natin sila. Waitin natin na ating welcome. Sino may birthday? Wala. Pag wala siya dito, hindi natin kakantahan. Wala na? Wala yung birthday ng January? Sa mga bisita, mga birthday nyo? Ayan, okay. So, kung wala kayo kakantahan. Bigyan natin ating welcome song. Ligayan ang buhay kung kilala mo si Kristo. 10 kamay ang kakamayan nyo, ha? Iikot kayo, kakamayan nyo. Lalo na yung mga bisita natin. Ngitian nyo, ha? Na talagang i-welcome nyo sila. Everything, ligaya ng buhay kung kilala mo buhay o siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Let's move around and shake hands. Buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Thank you, MBC the please. Alright, sige. Sa our announcement, no? Talking please. Silent. Silent please, silent. Talking please. Wala na makipag-intro. Yung mga bata dyan sa labas, no? May magsasaway naman dyan. Pero wag na natin silang gayahin. No? Tanda na tayo. Dapat hindi na ikaw yung daldal ng daldal. No? Right, so huwag natin kalilimutan. Gawain po mamaya. Simula tayo. Ang start ng afternoon service natin is 2 p.m. Balik po kayo. No? Kahit sa mga bisita, welcome na welcome po kayo makabalik. Kasi po ang pananambahan talaga ay whole day yan. Wala akong half day sa Bible. Whole day.
Kaya matutunan po natin yan. Balik kayo, pwede kayo mag-stay. Pagkain naman. Tapos, 2 p.m. start tayo. Okay? Marami pong gumagawa na, nag-i-stay na sila dito. Kasi nakakapagod nga, no? Uuwi ka. Pag uuwi ka na, mahihiga ka na. Baka tama rin na. O kaya, wag na lang dito na whole day. Hanggang 4 lang naman yon. Then sa hapon, meron tayong soul winning. Amen? Nag-enjoy ba kayo last Sunday na mga nakapag-soul winning? Sumama po kayo. Kung kailangan mo umuwi, bumalik ka ng 2 p.m. At para makasama ka po sa soul winning. Masaya po ang nag-aakay ng kaluluwa. Amen? Amen! Tayo po yung produkto ng soul winning. Kung walang humayot pumunta sa bahay niyo, wala ka ngayon dito. Kaya, kung ginawa sa'yo yun, gawin mo rin yun sa iba. Ikaw ay magagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. At di mo alam, baka yung kakausapin mo na yun, baka yun ang huli niyang araw. Nakwento ko kanina sa Sunday School. Kasi meron tayo na sharean, huling araw na pala yun. Then the following days, namatay. So, di mo alam. So, kaya, magpagamit ka sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan ang ating church anniversary. Amen? Lapit na po yan. Will be on March 8, second Sunday. Huwag na huwag kang mawawala doon. Mamimiss mo ang kalahati ng buhay mo pag nawala ka. Kaya, meron ako kinakausap, sabi ko, tulong tayo, pagtulungan natin ang gawain. Hindi pagtutulungan. Pagtulungan. No? Pagtulungan, invite your friends, families, your neighbors, lahat ng kilala mo. Klase mo, kasama mo sa trabaho, lahat dyan ay pwede. No? Paano yung sunduan, Pastor? Bahala ang Panginoon dyan. At makakarating yung may paraan dyan. Okay? Kaya, Mariansel, yung tricycle, umatras. Okay. Sa labas na lang yung Brad, kung may peso sa labas. Okay? So, please be with us. Be cooperative. Amen? Mas makikita mo ang purpose ng buhay mo kapag involved ka. Mag-involve ka sa gawain ng Panginoon. And then, by February, pwede na tayo mag-print na tayo ng invitation. Tapos, magkakaroon tayo ng round the clock prayer. Every one of us, lalo na mga member, kasali po kayo doon. Kung lahat tayo nagpe-pray, kung lahat tayo ay talagang hihingi sa Panginoon, maabot natin yung goal natin, 150. Meron tayong outreach dito sa Manggahan. Nag-average ang attendance ng is 40 to 50. Doon pa lang yun sa area na yun. So kung lahat yun mapipick up natin, I believe, maabot natin yung 200. So, by all means, magagawa ng paraan yan. Mapipick up ang tao basta tulong-tulong tayo. Amen po? Amen. So, kaya yung place natin, very special yun. Special yung place natin. Kaya, huwag kayong mawawala. Okay, pag-pray lang natin yung funds. Pag-pray natin. The Lord provides. Wala pa tayong hawak. Basta, wala pang hawak eh. January, February na. Naniniwala tayo, kung lahat tayo magtutulungan, provide ng Panginoon. No? Huwag natin kanina. Wednesday prayer meeting, 6 p.m. until 7:15. Mahalin po natin, mahalagaan natin ang panalangin ng prayer meeting. Mahalaga po yan. Kung paano mo pinapahalaga ng Sunday, mahalaga din po ang Wednesday. Kaparehas lang ng Sunday yan. Kung ikaw'y naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, dapat nandun ka. Dahil bunga tayo ng panalangin. May nag-praise sa'yo, kaya ka narito ngayon. Tayo rin, naging pamahagi. Alright, so, kung sa baba ako, wala na. Mamaya, itong nakikita nyo itong ating Ipon Challenge. Parang nabanggit yata, doon natin. Pero ang aking naisip, itong Ipon Challenge na to, ay gagamitin natin to for another vehicle. Kailangan po natin. Amen po? Kaya ba yun? Kaya. Basta magtutulungan. Kung malalagyan natin ito hanggang December, pwedeng kahit makakalahati dun sa price,
isang vehicle, isang chariot or tricycle. Halaga ng chariot is 120, I think. 110. 110,000. So kahit kung makaalahati tayo, pwede natin i-down, hindi. Madadagdagan. Kailangan po natin yung talaga. Kulang na kulang tayo sa service. Hindi natin mag-pick up yung ibang malalayo kasi nga, wala tayong system. Tsaka, kailangan natin ng mas malaking place. Amen? Dahil masikip na tayo dito. Na kung may alam kayo dyan, nakikita kayo dyan, malalaking lugar na pwedeng gawin natin place. Okay, sabihin nyo lang. Kung may makita kayong lote dyan, sabihin nyo lang sa atin. Dahil ako, araw-araw halos talaga uminikot ako dito. Tatanong-tanong. Kahit yung hindi naman walang nakalagay na for rent. Walang tao. Tatanong ko pa rin, pinapaupahan nyo ba ito? Talagang agresibo kailangan. At may nagtanong, meron akong tinitignan dyan eh. Okay, wala yung may-ari, pero malaking lugar. Walang tao, sarado, lagi nakapanda. Pero tinanong may kapitbahay, sino po yung nakatira dito? Ay wala, papunta-punta lang dyan. Sa tingin nyo, pwede ba natin? Sa tingin ko naman pwede, kasi wala talaga eh, sayang eh. So, pag-pray natin. Kasi kailangan natin ng place. Kung wala man lote, kahit malaking lugar, pwede natin ganito. Pero kung may lote, mas maganda. Kasi pag may lote, may itatayo. Ganun po. Kaya, amen? Kaya ng Panginoon yan. Kaya, with God natin siya din possible. Tawagin natin ang ating song leader. Awit tayo. Habang ang choir ay naghahanda. Power on. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Okay po. Muli po tayo ay umawit pa ng isa sa Panginoon. Buksan po natin sa ating mga hymn books. Sa hymn number 7, awitin po natin Standing on the Promises. Awitin po natin verses 1, 2, and last. Okay, awitin po natin verse 1, ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse 2, awitin po natin. Ready, sing. Standing on the promises I cannot fail. When the holy storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises I cannot walk, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Ano? Pasok na po. Pasok na po. Nag-aantay pa ng
Bibig mo. Bibig mo yun. Amen! Tayo po'y tumayo lahat. Kunin po natin ang ating Bible. Tayo po'y magkakaroon ng Bible reading. Buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 5, verse 1 to 32. Genesis chapter 5, verse 1 to 32. Pasok na. Ay, pasok na. Pag nahanap na po, please say Amen. Ay po magkakaroon ng limang pagbabasa ako sa verse 1 to 5, may po sa verse 6 to 10, hanggang sa marating po tayo sa verse 32. The Bible said, "This is the book of generation of Adam in the day that God created man. In the likeness of God made he him. Male and female created them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created. And Adam lived 130 years, and begot a son in his own likeness, after his image, and called his name Seth. And the day Adam, after he had begotten Seth, were 800 years, and he had begot son and daughter. And all the day that Adam lived were 930 years, and he died." And all the day of Enos were 905 years, and he died. And Canaan lived 70 years, and begot Mahalalel, and Cainan lived after he begot Mahalalel 840 years, and begot son and daughter. And all the days of Cainan were 910 years, and he died. And Mahalalel lived 60 and 5 years, and begot Jared. And Enoch lived 60 and 5 years, and begot Methuselah. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years, and begot son and daughter. And all the days of Enoch were 360 and 5 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. And Methuselah lived 180 and 7 years, and begot Lamech. Verse 26 po.
kayo nagbabasa ng Bible. I-respect yung Bible kasi nagbabasa. And all of the day of Lamech was 770 and 7 years, and he died. Sabay-sabay na po sa verse 32. And Noah was 500 years old, and Noah begat Shem, Ham, and Japheth. Pwede na po tayong umupo lahat. Sound check. I am his, he is mine. Jesus knows my name. I can rest in his arms. He's always the same. When I fall, when I go, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. In His love, I'm secure. We shall never part. In His word, I will trust. In Him bear my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, my Savior is near. Jesus is near. He is mine. Jesus knows my name. I can rest in His arms. He's always the same. When I fall, when I go, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me. He helps me to stand. Praise His name. Jesus never changes. He's always
Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Amen. Amen. Thank you for that great special. Always the same. God is always the same. Amen. Yesterday, today, and forever. God is still God. That's why we need God. Hindi pwedeng mabuhay ang tao na walang Diyos. Ang Diyos pwedeng mabuhay kahit walang tao. Pero tayo, hindi tayo mabuhay kung walang Panginoon. Ha? Tayo po tayo lahat, tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Yun natin ang ating Bible. Are ready for the preaching? Sabi ko palagi, pag preaching na, wala nang patayo-tayo. Wala nang makikipagkwentuhan. Focus. Pakikinig. At hayaan mong magsalita ang Panginoon. Hayaan mong makapangusap sa iyo ang Panginoon para baguhin ang buhay natin. Dito kayo. Diyan na doon. Matthew chapter 9, please. Matthew chapter 9. May Bible ako. You see this verse, I would like to encourage you to stand, if you would. Matthew chapter 9, verse number 20. Tapos kayo, dito kayo, Joey. Gusto kong katabi. 9:20 hanggang verse number 22. Sabay-sabay natin babasahin po ito. At wala kayong Bible, mag-share po kayo, makishare po kayo dyan. Hindi na kayo? May Bible dyan. Yung mga wala pong Bible, share po natin sila. Okay? Matthew chapter 9, verse number 20. Sabay-sabay natin basahin. Everybody? Kung nakita na po, please say amen. Everybody, read. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, if I may touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith had made thee whole. And the woman was made whole from that hour. I would like to preach a subject, how to get in touch with Jesus. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mensahe po ngayong umaga. At kay Lord, maging pagpapala po ito sa bawat isa. Tulungan niyo po na may deliver na maayos ang mensahe, manuwaan po ng mga makikinig. Maabot ang pangangailangan po namin. Mahamon po ang lahat sa paglilingkod sa iyo. Mahamon po sa kung paano lumapit sa iyo, mag-surrender ng buhay, pag-akin ng kaluluwa. Patawanin po kami sa aming mga dalawang kasalanan. Give me wisdom, kayo mawak sa akin bibig. Wala po akong magagawa sa akin sarili. Unless He use you, I'm good for nothing. That's why, please empower us with the Holy Spirit. Accomplish your will, talk to your people in our midst. Forgive us ours in the shortcoming. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. And be seated, please. Alright, kung mabasa po natin ito, if you ay a Bible reader, kaya tinuturuan po, kami po ay in-encourage ko po ang bawat isa magbasa ng Bible. If you are a Bible reader, it is a very familiar story in the Bible, read in Matthew chapter 9, at mababasa rin natin ito in Mark, in the book of Mark, and the book of Luke. We are the same story, we are the same, kahit sila ay hindi sabay-sabay ng mga panahon or iba-iba sila ng point of view, ay isa lang ang tinutukoy dito sa storyng ito. Makikita natin, this is a story of sickness.
And this story of sickness, makita natin na merong may sakit. Sa book of Matthew, hinighlights na merong sakit. Sa book of Mark, ganun din. At sa book of Luke, there's a sickness. Lahat tayo nagkakasakit. Sino hindi nagkakasakit? And this woman, ay iba po ang sakit niya sa nararanasan nating sakit. And this is struggling. This story is a struggling story. May struggle. Kasi, ang hirap naman talaga na may sakit ka pero walang magpagaling sa'yo. Yan ang pinakamahirap. Tayo, pag nagkasakit ka, merong gamot. Biogesic, masakit ang ulo. Pagka talagang kailangan isugod sa ospital, may mga doktor. And this story is a story of salvation. At na kung saan itong babae ito ay napagaling at nakakilala sa Panginoon. At we see this verse, we notice there is a woman. On verse number 20, sundan niyo po yung Bible na binasa po natin, yung mga text po natin. What is the verse? What is makita natin? And behold, what? A woman. Mayroong babae. There is a woman on this verse na pinag-uusapan na kung saan ay makikita natin ay talagang sino ba itong babaeng ito? Na talagang hindi man binanggit yung kanyang pangalan, pero makikita natin ay talagang very, ano niyo po, fighter woman, talagang lumalaban. And there is a word on verse number 20, and behold a woman which was what? Diseased with an issue of blood 12 years. There's a word. This woman, she's got a sickness or disease. Meron siyang sakit na talagang hindi mapagaling. At siya po ay may problema. 12 years na may sakit. At sabi, issue of blood. Sa mga kababaihan, naiintindihan nila yung issue of blood. Pero itong woman na ito ay ibang klase sa naranasan ng mga karaniwan ng mga babae. Siya po ay 12 years na tuloy-tuloy. Walang hinto. Na talagang inaagasan ng dugo. So malaking problema yun. Kaya nga, this woman ay talagang gumagawa siya ng paraan, pumunta siya sa mga doktor, hindi mapagaling. Naggumastos na siya, naubos na ang kanyang yaman, hindi pa rin siya mapagaling. Pero siya po ay isang bagay makita natin, in this story, in this verse, there is a word. There is a woman, there is a word, and there is a word. And what is the word? On verse number 22, but Jesus turned him about, and when he saw her, he said, and God said, sabi ng Panginoon, daughter, be a good comfort. Ang isang magandang maintindihan natin dito, mga kapatid, kahit tayo ay may sakit, kahit tayo ay minsan matigas ang ulo, we are disobedient to God, ay salamat, merong salita ng Diyos na para sa atin. Amen po? Na kung saan ay dapat mong mapakinggan at ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Jesus has a word for her. Sabi natin, parang makikita natin, tumabahin ito, hopeless na siya, helpless, walang makatulong. Kahit ang mga doktor hindi makatulong, kahit ang mga disciples hindi siya matulungan. Pero isang bagay na maganda, merong salita ng Diyos, merong sagot ang Panginoon sa kanya. Amen po? Kaya pag tayo may problema, hindi natin lalapitan ang pag may sakit ka, hindi mo lalapitan ang albularyo. Amen po? Hindi ka lalapit sa kung kanino, pag problema ka, lalapit ka kay tulpo. Susumbong ka, di ba? O kaya pag ikaw gusto mo makita inarap, lalapit ka sa manghuhula. Hindi po ganon ang paraan ng Kristiyano. Ang salamat, itong babaeng ito ay lumapit siya sa tamang lugar at tamang tao na pinuntahan niya at tamang Diyos. Wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? At isang maganda sa Panginoon, there is a word. Meron talaga siyang sinabi. Jesus has a word for her. Jesus called this woman daughter. Kanina, there is a woman. There is a woman. At matapos niyang mapagaling yung babae, tinawag niya ng daughter. Ano ba pag sabihin daughter? Ano nangyari sa babae? Dati ay babae lang, pero ngayon anak na. Ibig sabihin siya ay nakakilala sa Panginoon at naligtas. Amen?
Because of the Word of God na lumabas sa bibig ng Panginoon Kristo, siya po'y napagaling. Kaya salamat, ang salita ng Diyos ay nakarating sa atin. Dati tayo hindi anak ng Diyos, pero ngayon anak na tayo ng Diyos. Amen? Amen! Kaya sabi ng Panginoon, babasa natin, daughter, tinawag niya ng anak. Ha? Dapat sana, woman. Kaya may nangyari sa kanya, and that is the power of the Word of God. Every one of us, God is always as a word for every one of us. Kaya nga, as we study this woman, alamin natin kung sino ba itong babaeng ito. No. She is a disease. There is a disease. No. As mayroon siyang sakit. She is diseased. She is dying. Mamamatay na siya. Bukod sa may sakit, alam niya nang anytime pwede siyang mamatay. Pag ikaw, merong mahal sa buhay natin, ay, ako hindi ko pa naman naranasan. Ewan ko sa inyo. Meron kang mahal sa buhay na alam mong mamamatay na. Masakit yun sa loob. Alam mo, nag-aantay na lang siya. Siya'y nakaratay na. Anytime, any moment, pwede malagutan ng hininga. Ganun ang naranasan ng babae. Wala na siyang pag-asa, parang, saan ba ako pupunta? Sino magpapagaling sa akin? Wala na akong pera, naubos na sa mga doktor na nilapitan ko, pero hindi pa rin ako mapagaling. That's right. And makita natin, in spite of this situation, this woman, she is a determined woman. Talagang determinado siyang gumaling. No? Na kung saan ay talagang nakipagsiksikan siya. Maraming tao lumalapit sa Panginoon at nandun sa likod. At talagang nagdi-decide siya sa kanyang sarili. No, lalapit ako sa Panginoon at ako ay naniniwala ako mapapagaling ako ng Panginoon. She is determined from disease to deliver, from sickness to salvation. No? Pakita natin talagang may kasagutan, may kagalingan basta lalapit ka sa Panginoon. Do you believe the power of our God? No? Kaya makita natin how to get in touch with Jesus. Anong ginawa ng babae? Paano siya nakahawak sa Panginoon? Oo. Paano siya nakahawak? Eto, lately lang di ko alam. Baka dito kinuha nila yun, pero mali yung kanila pong pamamaraan. Alam niyo yung last, January 9, sa Quiapo. Hawak-hawak sa santo. Hawak-hawak doon sa patay na Diyos. Di ko alam kung dati sumasama ka doon. Oh. Pero alam niyo ba, that is abomination unto God. Wala yun sa Bible. That is the tradition of man. Makikita natin dito, paano yung babae nakahawak sa Panginoon. Pag sinabing touch, hindi lang siya yung basta hawak. Meron pong ibig sabihin nun. Yan, aaralin natin yan. Anong nangyari? Anong ginawa niya? She's going to track Jesus. How to get in touch Jesus? Number one, she's going to track Jesus. Na talagang, alam mo yung track? Hindi yung truck na sasakyan truck. Tinatrace niya. Nakita niya at narinig niya. Nandiyan ang Panginoon sa Kristo. Sige, pupunta ako. Susunod ako sa Kanya. Alam natin, ang Panginoon ay very busy. Naglalakad siya. Maraming sumahawak sa Kanya. Maraming sumusunod sa Kanya. Pero there's a woman behind back na talagang tinatrack niya, talagang sinusundan niya. Kung saan pupunta ang Panginoon, nandun siya. Kasi ang mga babae during that time, hindi pwedeng lumapit sa lalaki. Yan ang problema ng babae. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa lalaki. Lalo na kung ikaw ay Gentiles, bawal na bawal makipag-usap sa Hudyo. And during that time, Jesus Christ is a Jew. Kasama ang mga disciples. Kaya hindi ka pwede basta hawak-hawak. Hindi ka pwede basta hihipo-hipo sa lalaki. At parurusahan ka. Paano kaya kung sa panahon natin ganun, no? Maraming babae kasi ngayon basta lang makahawak sa lalaki. Alam niyo po ba may danger dyan? Kaya kayo mga kababayan, huwag ko yung papahawak. That's right. Maliban na lang kung nakipag-shake hands. Kasi wala namang mali siya dyan. Pero yung pahawak-hawak, paakbay-akbay na ganun, huwag niyong gagawin yun. That's right. Etong babae nga, hindi siya makalapit, kaya siya nagtatago lang, nandun siya sa likod. At ang gusto nilang hawakan yung garments ng Panginoon. Kaya si track Jesus, no?
praise God, we have a right direction. She's going to God's direction. Tama ang kanyang pinuntahan. Amen po? Hindi siya lumapit doon sa nakasabit lang sa dingding. Siya lumapit talaga mismo sa Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. We can also go to Him. Salamat, pwede tayong lumapit sa Kanya. Hindi na natin kailangan dumaan pa kay Mary. No? Sapagkat siya'y tao lang. Ang ating pong mediator, wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, we have a God's direction. She's going to God's direction. Tama yung ginawa ng babae. And she's going to trust Jesus. Not only to trust Jesus, but to trust Jesus. Sa dami ng pwedeng puntahan. Salamat, itong babae ito, nagtiwala siya sa Panginoon. Kahit napaka-imposible, kahit malaking problema at talagang parang wala nang kasagutan, totoo ba kaya? Magpapagaling kaya ako niya? Kung minsan nagdududa tayo eh. Magpagaling ba ako ng Panginoon? Masasagot ba itong problema ko? Parang wala namang kasagutan to eh. Parang imposible na. Pero salamat, itong babae ito ay nagtiwala siya sa Panginoon. At yan din ang kailangan natin sa panahon na natin ngayon. We need to trust Jesus no matter what happened. She's got a problem, that bigger problem, but she's going to trust the Lord. Amen? Tiwala siya sa Panginoon. Kaya yung inakala mong wala ng sagot, mayroong sagot. Jesus is the answer. Right. Di ba, akala mo yung tao ito, hindi na mababago. Ito ba, posibleng mabago to. Ganyan ang buhay niya. But God, nothing shall be impossible. Basta lumapit sa Panginoon yung taong yan, magbabago yan. Pero hanggat ang tao hindi lumalapit sa Panginoon, hindi yan magbabago. Kaya, alam mo, nag-uusap kami about sa, lalo na po yung mga homosexual. Sabi niya, mabago yan. Basta tama ang kanya pong motibo, magbabago yan. Pero hanggang di yan lumalapit, hindi yan magbabago. That's right. Kaya ang kailangan natin ay ipanalangin ang mga taong ganyan. And then she's going to touch Jesus. She's going to trust, and she's going to touch. No? Same as Jairus' daughter. No? Yung binasa natin, kung atras tayo na konti, may story dyan ng Jairus' daughter. Same na kung saan ay pinagaling, no, ng Panginoong Jesucristo. No? And then, we see her trouble, we see her transformation, and we see her testimony. Makita natin yung trouble talaga eh. Then after trouble, there is a transformation. Nagbago talaga yung babae. Kanina ay woman, sinabi ko kanina, ngayon ay daughter na. Nagbago. Kaya nga ang tunay na ligtas, may pagbabago. Na? Kaya ang tanong dyan, Pastor, yung isang kapatid, nawala na sa Panginoon na. Nawala ba yung kaligtasan niya? Ligtas. Hindi ba walang kaligtasan? Dahil ang kaligtasan, ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala. Never perish, eternal life. Fix yan. Ang nagbabago, hindi yung kaligtasan, ang nagbabago yung tao. Kaya pagka ang taong yan ay lumayo sa Panginoon, ang kaligtasan hindi magbabago, yung tao lang nawawala. Yung tao lang nagbabago. No? Kaya, walang problema sa doctrine of salvation. Ang tanong dyan, ligtas ba yun? Yun ang tanong talaga doon. Ligtas ba talaga yun? Kasi meron transformation talaga magbabago. And we see her testimony. No? She was able to come Jesus. No? Paano bang ginawa ng babaeng ito? Paano ba siya lumapit sa Panginoon? Number 1, simulan natin ang mensahe. Nandiyan ba kayo? Pastor, late na. Hindi pa, maaga pa. Amen? 3 bagay lang pag-uusapan natin ngayon. Paano siya nakalapit sa Panginoon? She was able to come Jesus, number 1, because she had a path. She had a path. If you're going to God's direction, you are in the right path. Amen? Kung ikaw ay lumalapit sa Panginoon, you are in the right path. Pag sinabing path, no, will start in a right place. Amen? Kung hinahanap mo, ano ba yung path? Ano yung daan? Ano yung tamang daan? No? And that tamang daan will start in a right place. And what is the right place? The right place is the house of God.
kailanman hindi mo matatagpuan ang right path na wala ka sa simbahan. Kaya napakahalaga ng church service, church attendance, and that is the house of God. If you are in the right place, you are in the right path. Kaya ngayon, nasa tama kang daan. Hindi yung dating daan. Hindi yung tamang daan, kundi yung talagang ang Diyos ang daan. Si Kristo ang daan. Jesus is the way, the truth, the right path. Kaya itong babae ito, siya po'y napagaling. Siya po ay talagang napagaling sa kanyang sakit sapagkat siya ay nasa tama. She is the right path. Kung masabi niya, ay nagkakagulo na sila, ang dami na nila, ay ibali na lang. Doon na lang ako sa mga Pariseo lalapit. Kaya huwag kang lalapit sa mga tao na yon. Lumapit tayo sa Panginoon because yan ang tamang place, tamang daan. Wala iba kundi ang Panginoon. Jesus, because she is going in the right path. Kaya po siya napagaling. And what path? Heading down this morning. Tanong ko sa inyo, ano bang path ang nilalakad mo? Path. Anong klaseng path? Are you going down the devil's path? Meron tatlong tayong path. Are you going down? Pili ka lang. Kung ano gusto mo, ha? Are you going in devil's path? Or are you going in the pathway of the world? Or are you going in your own path? Kung tayo pipili, wala kang pipiliin dyan. Ang piliin mo is the right path, is the path of the Lord Jesus. We need to go where He lives. Where He lives. No? Kung saan ang path ng Panginoon ay doon tayo dapat. Amen? Ang diablo, meron din path. Ang mundo, meron ding path. At ang sarili mo, meron ka ring path. Marahil nag-iisip ka ngayon, ito ang gagawin ko. Mag-aaral ako. Pagkatapos ay yayaman ako. Yan ang path mo. Sarili mo lang ang iniisip mo. Pero how about the path of God? Yung daan ng Panginoon. At lahat dapat tayo matutunan natin, ma-appreciate natin the path of God. Ay dapat yan ang inuuna natin. Minsan, nagiging makasarili tayo. Sarili mo lang iniisip mo. But how about God? Sabi ko po lagi sa mga Bible study, sabi ko, hindi masama magtrabaho, hindi masama mag-aral. Dapat talagang gawin yan. Pero kung mali na yung path mo, mali na yung goal mo sa buhay, yun na yun, nagiging wrong path. You are in the wrong path. Sana dapat sa buhay natin, nandun tayo sa tamang, we are in the right path. That is the path of Jesus. Number 2. Bilis lang to. Is able to come to Jesus. Not only she had a path. Number 2, she had a plan. She had a plan. Diyan lang umiikot yung ating story. Ano bang plano niya? Verse number 21. Ano sabi diyan? Verse number 21. For she said with what? Himself. Herself. She's gonna tell, she's not gonna tell somebody. Wala siyang kinuwentuhan. Wala siyang sinabihan. But she had a plan. Meron siyang plano. Meron siyang naisip na plano. Hindi niya sabi, ito plano ko ha. Bisan tayo pag ganun di ba? May sinasabihan tayo. Okay ba yung plano ko? Okay lang ba to? Ito plano ko. Pero itong babae ito, tahimik lang. Sapagkat meron na siyang nabubuong plano sa kanyang kaisipan. Ang sabi niya, she had a plan. Sabi ko, the doctor can help her, the disciples can help her, but she had a big problem, but she had a plan. Kahit marami tayong problema, ang maganda, meron kang plano na ginagawa, na ikay lalapit sa Panginoon, na ikay talagang isusuko natin ang buhay natin sa Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo, ito pong story na ito, Jesus never preached. Never preached. If you touch the garment of Jesus, you will be healed. Wala siyang sinabing gano'n. Wala siyang tinuro, pag humawa ka sa akin, gagaling ka. Never. Even Moses. Wala kang mababasa sa Bible, pag humawa ka doon sa Diyos-Diyosan, gagaling ka. Walang gano'n. Even Abraham, wala ring tinurong gano'n. Kahit ang Panginoong Kristo, hindi niya nga alam yung ginawa ng babae.
Ang nakaisip lang nun, yung paghawak ngayon, yung babae lang. Ito, itong babae na to. Siya lang nakaisip niyan. Kahit ang disciple, hindi nila alam yun. Hindi nila tinuturo yun. Amen? But the woman did. So, saan galing yung katuruan na yun? Doon sa babae lang. Sino ba yung babae? Kasi ang babae talaga magaling magplano yun. Magaling mag-isip. Ito ba yan? Planner yan sa bahay. Ito gusto ko. Ito. Siya yung nag-iisip Kaya, yung ganyang tradisyon, walang tinuro, hindi yan turo ng Panginoon. Kasi kung babasahin yung whole story sa Bible, yung babae lang gumawa nun. Nawakan niya. Alam niyo ba yung garments? Yung hem? Ito, kasi yung pinakadulong laylayan ng Panginoon, ito lang. Mahawakan ko lang to. Yung laylayan. Kagaling ako. Yun yung plano niya during that time. Pero, yung babae, napagaling siya, hindi dahil lumawak siya. Gusto ko ba iklaro sa inyo yan? Hindi dahil humawak-hawak siya, doon sa laylayan ng damit ng Panginoon, dumaling siya. Ganun tuloy ako no? Ay, dahil kaya siya napagaling, no? Because, His plan, what kinds of plan? Plan of faith. Planong may pananampalataya. Kahit saan pa siya humawak, no? Kung hindi man, o kahit sabihin niya lang Meron nga story sa ganyan, di ba? Kasi noon, huwag ka nang pumunta sa amin, sabihin mo lang, gagaling ang aking servant. Siya lang nakaisip nun, basta hahawak ako, gagaling ako. At ang nagpagaling sa kanya, hindi yung paghawak, ang nagpagaling yung pananampalataya niya, amen? A plan of faith. Kaya siya gumaling. Kaya nga, there is no religion na gumawa niyan. Even Pharisees, alam niyo yung pare? Mga Pariseyo, hindi tinuturo yan. Sabi nga ng Pariseyo, anong paghawak-hawak yan? Saan mo nababasa? Wala yung ganyan. Hindi namin tinuturo yan. Mga pari na yun, Sabi ng Pariseyo, wala yan. Kasi alam natin, yung mga Pariseyo, very well known pagdating sa law. Kaya nga, yung lumalapit ang mga tao kay Jesus, anong kalokohan yan? No? Wala yan, hindi yan tinuturo namin. Kaya galit na galit sila kay Jesus. Pero yung babae, nagkaroon siya ng plano. Siya lang gumawa nun. She had a plan. Humawak. Because, thank God, we have a plan work because faith always work. Faith always work. Kung meron kang pananampalataya, meron kang talagang gagawing aksyon. Amen? Nagpe-pray tayo. Pastor, maabot ba natin yung 150 and 200 na tao? Basta meron tayong pananampalataya, faith always work. Amen? Merong magagawa, basta lahat mananampalataya sa Panginoon. Huwag kang magdududa. Kaya ba natin yung mabayaran yung rent doon? Ang laki-laki doon. Basta meron tayong pananampalataya at tayo lalapit sa Panginoon, magagawa po yan. Amen? Ito yung pinakalas. She had a path. She had a plan. Makita natin. Ito yung kailangan natin. She had a prayer. Kaya, nangyari po doon sa babae, meron siyang prayer. Ano yung prayer niya? Verse number 21. Prayer to Tingnan nyo Nandiyan ba? Verse number 21. For she said within herself, If I may but touch his garment, I what? Shall be... Ano sunod? Prayer yun. Kung mahawakan ko lang yung garments, pag sinabing shall means sure. Sure, gagaling ako. Siguradong gagaling ako, sabi ng babae. Her prayer, I shall be whole. Lord, if I gonna touch you, I shall be whole. Hindi ko alam, I don't know what gonna happen. Hindi ko alam ano mangyayari pag umawak ako, but I believe in you. And that is faith of prayer. Amen? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Basta siya ay nananampalataya sa Diyos. I do not know kung na-experience ka, nandun ka sa critical na sitwasyon, hindi mo alam kung sinong lalapitan mo, anong gagawin ko, basta meron ka, dapat mangyari sa atin,
meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, yung mga imposible, pwedeng maging posible. He had a prayer. Kaya alam niyo kung matututunan natin, mga kapatid, na meron kang, you are in the right path, this is the house of God, meron kang plano na lumapit sa Panginoon, at meron kang prayer, ay talagang makakalapit ka sa Panginoon. In our conclusion, makita natin yung testimony nitong babae. Her testimony is diseases. Kilala siyang may sakit. Kaya pagka sinabi mo, ang pangalan ng babae, walang pangalan eh. Kilala siya sa buong bayan nila na may sakit. Kung ikaw kaya, no, pag sinabing, pangalan to? Ken. Kilala niyo ba si Ken? Yan yung yan yung batang makulit. Pag sinabi naman, Yana. Kilala niyo ba si Yana? Andiyan po si Yana. Si Yana. Madalas, kilala ka ng tao kung sinong tao ka. No? Yung babae, kilala niyo ba yung babae na oo, siya yung may issues of blood. Kung ikaw kaya, hahanapin ko sa inyo, sa ano ka kilala? Saan po si sister yung chismose. Ingay yan. Kilala ka ng kapitbahay mo sa maling aksyon. Yan yung madaldal. Yan yung chismosa. Yan yung Madalas, no? Kaya yung problema ng babae ay talagang mabigat. Kilala siya na siya ay may issues of blood. Hindi siya kilala, mabait yan. Masipag yan. Yung pogi. Yun yun, yung maganda. Siya nga yun, Pero mas dala siyang kilala, may sakit. Her testimony is dying. At sabi, ang kilala siya ng mga tao sa bayan, yan po yung mamamatay na eh. Her testimony is darkened. Yan po yung may sakit, kaya lang hindi na makapagaling. From 12 years, makikita nyo, last po, no? Ito gusto kong makita nyo. Basahin natin yung verse number 20. Basahin nga natin. Ready, read. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood. Ilan? 12 years. And after that time, siya po'y napagaling. Verse number 22. Sabi ng Panginoon, but Jesus, basahin natin. But Jesus turned him about, and when saw her, he said, Daughter, be a good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that what? Hour. From 12 years from that hour. Dito nyo yun? Marahil 7 years old pa lang siya, may sakit na siya, hanggang 10 years na may sakit pa rin siya, 12 years na may sakit pa rin siya. Pero nakilala niya ang Panginoon, ang sabi ng Panginoon, wala na yung years na yan, from that hour. Gagaling ka. Nakita niyo yan? Same as salvation. Hindi na sabi ng Panginoon, pag tumanggap ka, nanampalataya ka sa Panginoon, hindi ka maliligtas mamaya, bukas o susunod pang panahon. Salvation is today. Amen? Hindi na bukas, hindi na mamaya, ngayon na. Pag tumanggap, sumampalataya ka sa Panginoon, nagsisi ka sa iyong kasalanan, ang sabi ng Panginoon, today is the day of salvation, your sins is forgiven, and you have eternal life from that hour. Yan po yung, He made an hour from 12 years na kanyang paghihirap, pero salamat na meet niya ang Panginoon, Jesus made an hour. Kaya, tayo'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Amen? Pag lumapit ka sa Panginoon, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, babaguhin ka ng Panginoon. Yung sakit mo, na matagal mo nang kinikimkim, pag nilapit mo yun sa Panginoon, mababago yan. Okay? So, how to get in touch with Jesus. Pag sinabing touch, hindi lang paghawak, kundi you come closer to God. You have faith in God. Kaya, yung babae na pagaling. Hope and pray. Tayo po tayong lahat. Then let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Sumagang ito, salamat sa inyo pong mga salita.
Naman po sa paalalang ito. Mga kapatid, simple lang ang mensahe. If God spoke to your heart, all you have to do is to come to Jesus. Let us come to Jesus. Have faith in Jesus. Problema ka? Have faith in God. Meron kang plano, at sana yung plano mo ay palapit sa Panginoon, hindi palayo. You are in the right path. You are in the right place. If you are in the right path, you are in the right place. And if you are in the right place, you are in the right path. And that is the house of God. Hindi aksidenteng narito ka, kundi may plano ng Panginoon. God spoke to your heart, let's come to Jesus. Let's come to God. Let's kneel down and pray to God. She had a prayer kung saan yung babae nanalangin sa Panginoon. Kaya kailangan natin lumapit palagi sa Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita na ating nalalapitan, ating guide. Lapit tayo sa unahan. Mga men, doon tayo dito sa Panginoon. Paano ba tayo maging close talaga sa Panginoon? Baka ang layo-layo mo na. Marahil nandito ka ngayon, pero ang layo-layo mo sa Panginoon sapagkat iba na ang laman ng puso mo. It's about time na tayo lumapit, maging close na sa Panginoon. Ayusin natin ang puso natin. Ayusin natin ang buhay natin. Let's pray. Lapit kayo dito sa unahan. Lapit po kayo dito sa unahan. Huwag po kayo mahiya. Mga lalaki. Ngayon, maraming po salamat sa magang ito. Salamat po sa tapos po na pangaral ng inyong mga salita. Salamat po namin aming po mga pakinggan, ma-apply sa aming buhay. Kayo po ang siyang pala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa our offering. Sure, bigyan po natin sila ng envelope. And is our that's the part of our service, giving. Giving ay dapat excited tayo, meron kang offer para sa Panginoon. Maganda, ilagay niyo po sa envelope. Especially sa mga worker o member ng simbahan. Dahil magtapat sa ating pong tithes and offering. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. If you've been faithful to God, God is faithful also to us. That's the reason why kung bakit meron tayong naibibigay kasi meron tayong natatanggap. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Pagtiwalaan natin siya. Kung mga bisita, hindi namin kayo in-invite po para magbigay. Ito'y lamang po ay para sa member. Pero kung gusto niyo maging kabahagi ng gawain dito, you're very much welcome. Welcome na welcome po. Ang bawat isa. Itong mga nalilikom natin, ginagamit po natin ito para ang simbahan ay makapagpatuloy at marami pang maakay na kaluluwa at maligtas. Kaya please support the church here at Binakayan. Pag sinusuportahan nyo ang ministry, God also will support you. Ganun po yun. Kung suportado ka, very supportive ko sa ministry, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Yan po ang pamantayan ng Diyos. Hindi kanya laging pagkukulangin. Kasi very supportive ko sa ministry. Proven na po yan. Asher, please come. Amen. Tayo po sa mandaling manalangin. Dakila naming Diyos, sama namin ng silangit. Salamat po sa iyo pong mga salita na aming pong napakinggan. Nawa po Panginoon ay patuloy po itong matanim sa aming mga puso. Ito po Panginoon ay lumago sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mga anak ng Diyos. Nawa po Panginoon ay gabayan mo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat din Panginoon sa pagkakataong ito na muli kami ay magbibigayan
Tunay nga Panginoon, ang nararapat lamang na kami ay magpakita ng pasasalamat sa iyo sapagkat Panginoon, hindi po rin ito matutumbasan ang iyong pong kabutihan sa amin. Kung naman, ito po yung maliit na bagay na may babalik namin sa iyo. Nawa po Panginoon, i-bless mo pa rin po ito at maging gamit-gamit, pakipakinabang Panginoon sa iyong pong gawain na gamit namin Panginoon sa pag-abot ng mga kaluluwa na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Sila po Panginoon ay maligtas at makasama namin sila na naglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Panginoon, nawa po, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon, ang lahat ay tayo talangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless us. Sobra naman. Naturo na ako. Hindi ko masyado na sana. Kung sa bakasyon, araw-araw. Sa bakasyon ako muna. Pwede utang. Tayo sige di babae. Jerry. Amen. Salamat po. Tayo po tayong lahat para sa pagbubukas. Are you happy? Amen! Balik po tayo mamaya alas 2 para po sa ating afternoon service. Tayo magbukas sa panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa taos pong gawain. Salamat po sa inyong pong mga salitang na ipahayag. Salamat sa mga nag-special. Salamat po sa mga lingkod, nagluto, nanundo. Maraming po salamat sa mga bisita ang inyong pong dinala rito. Dalangin po namin ang mga bawat isa ay muli pong lalo pong maging close sa iyo, lalo pong magtiwala sa iyo, at lalo pong marami pong maglingkod sa iyo, Panginoon. Our goal sa aming buhay ay magamit niyo po kami sa inyong gawain. Marami pang maakay na kaluluwa. Kayo po Lord ang maligay sa puso po namin. At bawat isa po ay uuwi na may kagalakan sa aming mga puso at dala-dala po ang inyong pong mga salita. Mahal po namin kapatawad sa nagawa po namin sa ng pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless. Take time to fellowship, shake one another, and God bless. Sama sa amin,